Kabanata 1601 Ang pagkakanulo ng hari ng sumpang Diablo. Patuloy na umuungal ang masamang multo. Malinaw na hindi pa ganap na nakokontrol ng hari ng sumpang Diablo ang katawan nito. Sa loob ng iisang katawan, dalawang makapangyarihang kaluluwa ang mabangis na nag-aagawan ng kontrol. Ngunit handang-handa na ang hari ng sumpang Diablo. At sa tulong ni Zephyr, unti-unti niyang nasupil ang masamang Diyos. Tahimik na pinagmamasdan ni Zephyr ang lahat. Hindi ito tunay na katawan. Isa itong katawan ng kaluluwa na nabuo mula sa napakalakas na espiritual na kapangyarihan. Napakabihira ng ganitong uri ng pag-iral. Mas makapangyarihan ito kaysa sa ordinaryong kaluluwa at halos walang tala tungkol dito. Biglang nagsalita ang Nine Netherbird. Kapag tuluyan niyang nakuha ang katawang iyan, baka tayo naman ang kanyang pagbalingan. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Alam ko. Matagal ko nang alam ang balak niya. Napatahimik ang Nine Netherbird. Ibig sabihin, hinayaan lang ni Zephyr na mangyari ang lahat. Dahil sigurado siyang kaya pa rin niyang kontrolin ang hari ng sumpang Diablo. Samantala, sumigaw ang hari ng sumpang Diablo. Kapangyarihan ng sumpa. Sumabog. Sa isang iglap, bumalot sa buong paligid ang napakalawak na kapangyarihan ng sumpa. Lumitaw ang hindi mabilang na makamandag na insekto at masasamang multo. Parang naging tunay na impyerno ang buong lugar. Boom! Kasabay ng isang nakakabinging pagsabog. Biglang tumigil ang masamang Diyos sa paglaban. Sa halip, lalo pang lumakas ang aura ng hari ng sumpang Diablo. Maya-maya, isang pamilyar na figure ang lumitaw. Nakasuot ng puting baluting buto. May malamig at mapanirang tingin. Ganap na niyang naangkin ang katawan ng kaluluwa. Malakas siyang tumawa habang nakatingin kay Zephyr. Zephyr, paano kaya kita dapat pasalamatan? Kalmado lamang ang tugon ni Zephyr. At bakit mo naman ako dapat pasalamatan? Muling tumawa ang hari ng sumpang Diablo. Dahil ibinigay mo sa akin ang pinakadakilang pagkakataon. Ang kapangyarihan ng katawang ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Pagkatapos, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang kanyang ngiti. At napalitan ito ng malamig na hangarin na pumatay. At bilang pasasalamat, gagawin kitang isang puppet. Pagkatapos, sasakupan ko ang buong mundo. Tahimik lamang na nakatingin si Zephyr. Walang takot. Walang kaba. Bagkus, isang mahiwagang ngiti ang muling sumili sa kanyang mga labi. Talaga bang nagtagumpay ang hari ng sumpang Diablo sa kanyang plano? O simula pa lang ito ng mas malaking bitag na matagal nang inihanda ni Zephyr? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1602 Ang hari ng sumpang Diablo ay yumuko. Habang nagsasalita ang hari ng sumpang Diablo, patuloy na lumalakas ang kanyang aura. Saan man ito dumaan, maging ang hangin ay nanginginig sa kapangyarihan ng kanyang sumpa. Bagamat hindi pa siya ganap na nakababalik sa dati niyang lakas, sapat na ang kapangyarihang taglay niya upang katakutin ng sinumang makakaharap. Malakas siyang tumawa. Dahil sa katawang ito, mas lalo akong lalakas. At ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, Zephyr. Kaya bilang pasasalamat, gagawin kitang alipin. Swoosh! Sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang isang napakatalim na kapangyarihan ng sumpa na Ramagasa patungo kay Zephyr. Ngunit, hindi man lang umiwas si Zephyr. Sa halip, ngumiti lamang siya. Boom! Bago pa tumama ang pag-atake, biglang napasigaw sa matinding sakit ang hari ng sumpang Diablo. Isa-isang nagliwanag ang mga mahiwagang marka sa kanyang katawan. Parang mga tanikala ang mga ito na mahigpit na bumalot sa kanyang kaluluwa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible. Kailan mo inilagay ang pagbabawal na ito sa katawan ko? Kalmadong sumagot si Zephyr. Akala mo ba hindi ko alam ang binabalak mo? Sa simula pa lang, inihanda ko na ang lahat. Biglang naunawaan ng hari ng sumpang Diablo. Habang ginagamit niya si Zephyr. Si Zephyr pala ang tunay na gumagamit sa kanya. Sa bawat pagtanggi niyang sumunod, lalo lamang lumalala ang sakit na nararamdaman niya. Galit siyang sumigaw. Zephyr, tusong tao ka. Ngunit nanatiling kalmado si Zephyr. Kung hindi mo ako balak pagtaksilan,
Hindi sana kailangang gamitin ko ang pagbabawal na ito. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. May dalawa kang pagpipilian. Magpasakop ka. O buburahin ko ang iyong kamalayan at gagawin kitang isang walang isip na puppet. Sa unang pagkakataon, natahimik ang hari ng sumpang Diablo. Alam niyang hindi nagbibiro si Zephyr. Kapag nagpa siya ito, hinding-hindi ito uurong. Matagal siyang nanahimik. Hanggang sa, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang ulo. Sumusuko na ako. Sa wakas, ang dating mapagmataas na hari ng sumpang Diablo ay napilitang yumuko. Ngunit ang hindi niya alam, ang desisyong ginawa niya sa araw na iyon ang tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Talaga bang tapat na ang hari ng sumpang Diablo? O naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang muling pagtaksilan si Zephyr? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1603 ang bagong tagapangalaga. Phew! Napabuntong hininga si Elderman. Sa wakas, ligtas na nalutas ang malaking panganib na bumabalot sa kanilang angkan sa loob ng napakaraming taon. Maya-maya, unti-unting naglaho ang kapangyarihang bumabalot sa mga kalahating demonyo. Isa-isa silang nagkamalay. Nalilito silang tumingin sa paligid. Ano ang nangyari? Ngunit bago pa sila makapagtanong. Swoosh! Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan. Lahat ng mata ay napatingin sa iisang direksyon. Sa gitna ng liwanag, nakalutang si Zephyr. Parang siya mismo ang pinili ng langit. Biglang lumuhad si Elderman at malakas na sumigaw. Ito ang kalooban ng Diyos. Mula sa araw na ito, si Zephyr ang magiging tagapangalaga ng ating angkan. Ang kataas-taasang tagapangalaga. Nagulat si Zephyr. Tagapangalaga. Agad niyang nilingon si Elderman. Ngunit ang matanda ay nakangiting tila may itinatagong lihim. Doon lamang napagtanto ni Zephyr ang lahat. Mula pa sa simula, may plano na pala ang matandang ito. Sinadya siyang dalhin sa templo. Sinadya siyang may ugnay sa buong angkan. At ngayon, wala na siyang takas sa responsibilidad. Ngunit sa halip na magalit, bahagyang ngumiti si Zephyr. Dahil alam niyang, makikinabang din siya sa pagkakataong ito. Bilang tagapangalaga ng sinaunang angkan. Magkakaroon siya ng mataas na katayuan at ng tiwala ng buong kalahating demonyong lahi. Matapos tuluyang matapos ang lahat. Nag-usap sina Zephyr at Elderman sa loob ng isang bahay. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Matanda. Aminin mo na. Mula pa noong una, plano mo na akong isama sa angkan ninyo, hindi ba? Tumawa si Elderman. Huwag mo naman akong pagbintangan. Napailing si Zephyr. Talaga. Dinala mo ako sa templo. Nagkaroon ng malaking kaguluhan. At sa huli, naging tagapangalaga pa ako. Sa tingin mo, matatawag pa bang nagkataon lang ang lahat ng iyon? Malakas na natawa si Elderman. Kapalaran lang yan. Napailing na lamang si Zephyr. Hindi man niya gustong aminin. Alam niyang nalinlang siya ng matandang ito. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin siya nalugi. Dahil nasa kanyang panig na ngayon ang hari ng sumpang Diablo. At hawak na rin niya ang napakalakas na espiritual na katawan. Isang kapangyarihang maaaring magbago sa takbo ng mga susunod na laban. Ngunit ano ang tunay na pakay ni Elderman kay Zephyr? At anong lihim pa ang itinatago ng sinaunang angkan ng kalahating demonyo? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1604 ang pinagmulan ng kapangyarihan. Nagbago na ang lahat. Sa tulong ng espiritual na katawan na nakuha niya, unti-unting naibabalik ng hari ng sumpang Diablo ang dati niyang lakas. Isa itong napakalaking pakinabang para kay Zephyr. Ngunit hindi siya nag-aalala. Kampante siyang hindi siya pagtataksilan ng hari ng sumpang Diablo. Nakagapos ito sa kanyang soul seal, isang selyong halos imposibleng sirain. Maliban na lamang kung ang kalaban ay may espiritual na kapangyarihang maraming ulit na mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos ay tumingin si Zephyr kay Elderman. May isang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Isa kang kalahating demonyo. Paano mo nagagamit ang napakalakas na kapangyarihang iyon? Sandaling natahimik si Elderman. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina siyang ngumiti.
Dahil ang kapangyarihang iyon ay hindi talaga akin. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Hindi sa iyo. Tumanggo ang matanda. Hiniram ko lamang ito. Ang lahat ng lakas ko ay nagmumula sa Diyos na dating sinasamba ng aming angkan. At ngayong nilamon na siya ng hari ng sumpang Diablo. Sa madaling salita, ang pinagmumulan ng kapangyarihang iyon ay nasa panig mo na ngayon. Tahimik na nag-isip si Zephyr. Marami na siyang naunawaan. Ngunit mas lalo siyang naintriga. Ano ba talaga ang pinagmumulan ng kapangyarihang iyon? Napansin iyon ni Elderman. Pagmasdan mong mabuti. Agad niyang pinakawalan muli ang kakaibang lakas. Swoosh! Sa isang iglap, gumalaw ang espiritual na enerhiya ni Zephyr. Sinundan nito ang daloy ng mahiwagang kapangyarihan. Hinanap nito ang tunay na pinagmulan. Ngunit ang kanyang natuklasan ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi ito nagmumula sa hari ng sumpang Diablo. Hindi rin sa templo. Kundi sa napakalawak na kalawakan. Mula sa kailaliman ng mga bituin. May isang mahiwagang kapangyarihang dahan-daang bumababa at dumadaloy patungo kay Elderman. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Agad niyang pinalawak ang kanyang espiritual na enerhiya upang masilip ang pinagmulan nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon. Boom! Isang napakalawak at nakakatakot na presyon ang biglang bumagsak mula sa kalangitan. Parang isang sinaunang nilalang ang nagising. Bang! Nanginig ang buong katawan at kaluluwa ni Zephyr. At sa isang iglap, sapilitang nabura ang kanyang espiritual na enerhiya. Emph! Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mas naging matalim ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kapangyarihang hindi niya kayang maabot sa kasalukuyan. Ano ang misteryosong puwersang nagmumula sa kalawakan? At sino ang nagmamay-ari ng kapangyarihang kayang durugan maging ang espiritual na enerhiya ni Zephyr? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1605 Ang misteryo ng ibang mundo. Ibang mundo. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Zephyr. Malinaw na ang kapangyarihang iyon ay hindi nagmula sa ethereal land. Kundi sa isang ganap na naiibang mundo. Ayon sa mga sinaunang tala, hindi lamang iisang mundo ang umiiral sa malawak na sansinukob. May iba pang mga mundong tinitirhan ng makapangyarihang nilalang. Isa na rito ang pinagmulan ng mga extraterrestrial demon noong sinaunang panahon ng Draco Nico. Napakunot ang noo ni Zephyr. Kung ganoon, bakit ipinapahiram ng mga nilalang sa mundong iyon ang kanilang kapangyarihan sa kalahating demonyong angkan? Hindi niya mahanap ang sagot. Napansin iyon ni Elderman. Ngumiti ito at nagtanong. May natuklasan ka ba? Umiling si Zephyr. Kakaiba ang kapangyarihang iyon. Hindi ko pa ito lubos na nauunawaan. Napabuntong hininga si Elderman. Sa kapangyarihang iyon lang kami umaasa upang maprotektahan ang aming angkan. Kung wala iyon, matagal na sanang naglaho ang kalahating demonyong lahi. Ramdam ni Zephyr ang bigat ng kanyang mga salita. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring lamang silang mga alipin ng sangkatauhan. Ngunit kalmado niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Naniniwala akong may paraan upang makapaglinang ang kalahating demonyong lahi. Hindi ko pa lang ito natatagpuan. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli. Boom! Isang napakalawak at maringal na aura ang biglang sumiklab. Hindi ito mabangis. Wala rin itong masamang hangarin. Ngunit taglay nito ang isang nakakatindig balahibong presensya. Parang isang sinaunang nilalang. Na unti-unting nagigising mula sa napakahabang pagkakahimbing. Sabay na nagbago ang mukha ni na Zephyr at Elderman. Pareho nilang naramdaman na ang aura ay nagmumula mismo sa templo. Swoosh! Sa isang kisap mata, dumating sila sa labas ng templo. Naroon na rin ang maraming kalahating demonyo. Pagkakita kay Zephyr, agad nang umiti si Beer. Kuya Zephyr. Samantala, yumuko si Manyo. Tagapangalaga. Kasunod nito, sabay-sabay ding yumuko ang buong angkan. Tagapangalaga. Napangiti na lamang si Zephyr. Mukhang wala na talaga siyang takas sa bagong pagkakakilanlang ipinataw sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon,
Lalo pang lumakas ang mahiwagang aura mula sa loob ng templo. Para bang may isang nilalang na naghihintay sa kanyang pagdating. Ano ang nagising sa loob ng sinaunang templo? At may mas malalim pa bang lihim na nakatago sa ilalim ng kalahating demonyong angkan? Abangan sa susunod na kabanata.